ngayon, mga kababayan, eto pakinggan po natin etong nakita nating interview kanina, mga kababayan, dito po kay Attorney Conti about po dun sa arrest warrant. Alam naman po natin, mga kababayan, na si Attorney Conti ay isa sa Pilipino na may yung legal counsel, mga kababayan, dyan po sa ICC. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, yung kanyang opinion about po dun sa napapabalita di umano na lumabas na yung arrest warrant galing sa ICC laban po kay dating Pangulong Duterte. So eto, pakinggan po nating mabuti. Apo, thank you, attorney. Napatawag kami kasi nga nabasa namin yung balita na di umano ay inaresto na o may arrest warrant na po ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Kayo po bilang ICC Assistant to Counsel, can you confirm po yung balitang yun? Naku, unfortunately, hindi. Ang una kasi talagang... Eto, malalaman nyo kung bakit hindi kino-confirm ni Attorney Conti yung about po sa inisplok ng Rappler at saka po ng Pilipinas Tonight, mga kababayan. Kasi nga, di ba sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit kahit kahapon pa na dapat confidential funds yan. Confidential funds na dapat confidential yan. Sa kakano natin ang confidential funds ni Sara, napapa-CF na rin tayo, mga kababayan eh. So ngayon, sinasabi kasi, mga kababayan, kahit saan naman ninyo itanong yan, ang sasabihin din sa inyo, confidential yung pagpapalabas ng arrest warrant, lalo na at etong si Duterte ay hindi naman po basta tao lang. Si Duterte po ay high profile, dating presidente ng Pilipinas. So ngayon, pakinggan po natin pa. Dapat kontakin tungkol dyan yung gobyerno para i-enforce nila yung warrant. Kaya mas mainam siguro kung yung gobyerno ang magsalita tungkol dito. Tama! Attorney, kanina kausap namin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pero sabi niya sa ngayon daw wala pang opisyal na pahayag. Naku, makikiabang-abang pala tayo. Sa bahagi ng ICC, ang mag-a-announce niyan ay si Karim Khan. Kasi sa totoo, ang warrant of arrest, secret yan or confidential. Yung iba pang punto yung you have to unseal the warrant or make it public. And that moment will be announced by Karim Khan. In previous cases, a day after, in-announce niya na nung nag-request pa lang siya ng warrant and kung kailan nag-grant yung warrant. Kaya may parang 2 stages pa yan. Na-request pa lang ba o meron nang lumabas o na-enforce na. Ang problema, attorney, dahil dito sa mga steps na to, sa procedures na to, yung aarestuhin wala na ho dito sa Pilipinas. Nandun sa Hong Kong, nakikipag-meet sa OFWs. So, paano po yung pwedeng gawin doon? Would you know kung nakipag-ugnayan na ang ICC sa China? Naku, I don't think that according to the member state ang China. Yes, correct. And has not indicated any intention to cooperate with it. Compared to Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo, sige, may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya, ang palagay ko, either aabangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant, that would signal. Pero inyo, mga kababayan, kung sakali na totoo man yung inisplok ng Rappler at saka po ng People's Tonight, yung patanong na inilabas ng Rappler, kasi playing safe yung Rappler, mga kababayan, nung inilabas po nila yung balitang yon, ginawa nilang patanong. Pero kung titingnan nyo yung nilalaman ng article, mga kababayan, talagang may alam yung source po nila. Ngayon, yung inisplok naman ng Pilipinas Tonight or etong People's Tonight, mga kababayan, napaka din, direct to the point na play safe din, mga kababayan. Ngayon, kung iisipin nyo po mabuti, kapag pala nagtago etong si Duterte, let's say, pagpalagay natin, hindi na siya bumalik ng Pilipinas at nagtago na siya sa China, mahihirapan po pala ang ICC or Interpol, mga kababayan, na habulin etong si Digong dyan po sa China. Ano po, dahil nga, mga kababayan, siguro wala silang jurisdiction doon. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. All the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. 2, abangan natin kung babalik si Duterte. So, si Karim Khan babalik or daw Duterte kung babalik sa para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity at sa pagsisimula ng local elections. Tandaan niyo, tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, nako, ibig sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Tsaka, attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, well, ako... Tsaka, mga kababayan, kung iisipin nyo, tama din yung stand ng gobyerno ngayon na sinasabi nila, kung sakali mang alam nila na may lumabas talaga,
yung sinasabi nila publicly, taliwas do sa mga lumalabas na balita ngayon. Tama lang yon. Yung stand ng gobyerno na sabihin nila na walang arrest warrant na tatatanggap, wala sila nababalitaan, fake news yan, okay lang, walang problema. Kasi nga naman mga kababayan, kahit sino naman talagang bansa, lalo na kung wala sa Pilipinas yung tao na naaabutan nung arrest warrant, mga kababayan, yung taong aarestuhin, talagang kailangan gumawa ng paraan at saka strategy para lumabas, para bumalik ng Pilipinas yung tao na yon. Kasi kung sasabihin pala ngayon, pagkakalandakan, mga kababayan, ng gobyerno at sasabihin na naandyan na talaga yung arrest warrant, baka nga magbagong isip ni Duterte at hindi na bumalik ng Pilipinas. So tama lang yung stand ng gobyerno at na sinasabi nila ng paulit-ulit na walang arrest warrant at walang katotohanan yon. Okay lang yon, mga kababayan. At least ang mahalaga dito, sana pagdating ng araw ay mapapanagot etong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, baka mamaya mausog na naman at biglang magtago katulad ni Roque. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Oo. Best case scenario and worst case scenario. Worst case, lilipad yan papunta ng mainland. Di lang kaibigan naman daw niya ang presidente. Ewan ko lang kung ngayon. Or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Tama. Kaya maraming option para sa kanya. At sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development na attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabanggit ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinaserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang senaryo. So, una muna, binilisan ko na lang mga kababayan na para mas madaling intindihin. Ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. Sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative mo yung Pilipinas. Pero may imagine ko, baka diretso sa... Hindi, pero sinasabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara, mga kababayan, na DFA daw yung dapat na nakakaalam niyan at DFA daw, mga kababayan, yung makakapagsabi kung may arrest warrant na talaga na lumabas or wala, eto pong ICC. So ibig sabihin, mga kababayan, yan ay malalaman po natin dyan po sa DFA. Ano po, kung sakali na may katotohanan nga yung inilabas ng Rappler na play safe na patanong pa nga, mga kababayan, about dito sa arrest warrant na ito, malalaman po natin yan sa DFA kasi po yun yung tinuturo ng Solicitor General. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Office of the President. O kung sino man ang kanyang representative. Dadaan yan sa DOJ at DILG na may law enforcement powers. Ang DILG dahil sa kanyang police, ang DOJ dahil sa kanyang NBI. Siyempre, may pwede din silang eksena. Or kung kanino pa ibigay ng Office of the President. Sa ibang bansa naman, dadaloy na rin yan. Lahat ng member states ng ICC ay mabibigyan din ng kopya. At dahil merong agreement ang ICC sa Interpol, bibigyan din niya yung kopya ng Interpol kung sakaling public na yung warrant at ipopost sa kanilang website sa red notices or blue notices na internationally, kumbaga, wanted criminal. Kakacheck ko lang nung Interpol. 6 pa lang ang nandoon sa listahan na wanted ng ICC at wala pa doon si Duterte o kung sino pa mang ibang Pilipino. Sa isang araw, madami na yon. Pero attorney, kung halimbawa, nabanggit nyo nga na pwede nilang ibaba sa Office of the President kung wala man tayong representative, paano kung hindi naging responsive ang gobyerno? Pwede ba tayong habulin ng ICC doon? Pwede in diplomatic channels. Pwede erase dun sa korte na, hindi sumasagot yung Pilipinas. Kaya lang, wala pa rin. Kumbaga, Office of the Prosecutor yung magbibigay or yung registry ng court. Pero, kumbaga, dudulog ka sa judges, sasabihin nila, Pilipinas, sumunod ka. Baka hindi rin pansinin anything that comes from the ICC. So technically, what the Office of the Prosecutor can do is go to the court or yung tinatawag na Assembly of States Parties. Yung Assembly of States Parties, lahat ng members yun, mga December yan nag-meeting, tapos doon mag-uusap-usap at hindi to judicial meeting. Kumbaga, ito yung mga member states, tapos pag-usapan nila yung mga admin ng court. Itong Pilipinas, ano ba kasing ginagawa? Pwede tayong ma-invite doon. Pwede ding dati kasi kung ma-attend tayo, pwedeng ma-invite o kaya pwedeng mapadala ng letter na,
the state parties agree that you were remiss in your duty o hindi mo yung nagawa yung responsibilidad mo. Kasi ganun yun. At 125 or 124 member countries ang susulat na ganun. Parang that is speaking for all the member states of the ICC. Kaya diplomatic channel malamang ang daan niya. Opo, natanong ko Attorney kasi nga hanggang kanina nakausap nga po namin ang PCO Yusek Castro at in-echo din niya yung posisyon ng Pangulo na hindi magbabago dahil hindi tayo miyembro ng ICC ay hindi talaga maikipagtulungan ang gobyerno kung ano man ang magiging development po ng ICC. Ayan, 'di ba mga kababayan, maliwanag pa rin yung stand ng gobyerno ni PBBM about po dito sa ICC. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ibang usapan na kapag ang ginawa ng ICC na diskarte ay yung arrest warrant ay padaanin dito sa Interpol. Obligado po tayo makipagtulungan. Yan po yung pinakamasakit mga kababayan sa part ng mga sumusuporta kay Duterte at sa part ng mga vlogger na nagtatanggol kay Duterte. Kapag ka pinadaan yung arrest warrant sa Interpol, wala silang magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan na anytime pwedeng arestuhin ng ating mga law enforcer eto pong si Duterte kung sakaling etong Interpol mga kababayan ay may ibinabang arrest warrant dito sa ating bansa. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung titingnan nyo din, medyo maingat magbitaw ng mga salita dito etong si Atty. Conti. Pero ang ipinipilit niya dito mga kababayan, confidential po talaga dapat yung paglalabas ng arrest warrant. Hindi nga lang kasi natin alam kung paano nalaman mga kababayan ng Rappler at saka po ng Pilipinas Tonight yung balita na may inilabas na pong arrest warrant. Kasi nakadetalyado eh. Di ba nakadetalye yung pagkakasulat po nila at sinasabi nila na 2 weeks ago pa lamang, di umano, nalaman na ni dating Pangulong Duterte and then pinaghahandaan na mga kababayan ng ating mga kapulisan kung paano aarestuhin etong si dating Pangulong Duterte. So kahit ano pa man yung mangyari dito kasi mga kababayan, isa lang yung nakikita natin dito, kailangan panagutan ni dating Pangulong Duterte lahat ng mga kasalanan at kapalpakan po niya nung siya ay presidente pa lamang at lalo na nung siya ay mayor pa lamang ng Davao City na kung saan umutang siya ng napakaraming buhay at ngayon eto na yung panahon na kung saan sinisingil po siya. Mga kababayan, ano po? So ngayon kung titingnan yung mabuti, sinasabi dito ni Atty. Conti na ang gobyerno po natin makakapagsalita, makakapagsabi kung talagang may arrest warrant or wala. Mga kababayan, ano po, pero kung ano pa man yung stand ng ating gobyerno, let's say kung sinasabi nila ngayon na wala pa silang natatanggap, okay lang yun, walang problema. Kasi nga naman, alam naman po natin na si Duterte ay nasa ibang bansa. Kasi pagka nalaman ni Duterte na naandyan na talaga yung arrest warrant at totoo talaga mga kababayan, baka mamaya hindi na umuwi. Yun yung problema dyan. Tapos biglaan ang magtago mga kababayan dyan po sa China na kung saan walang jurisdiction, di umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, etong ICC at saka po itong Interpol. Mga kababayan, ano po, so ngayon kung titingnan nyo ring mabuti, sinasabi rin dito ni Atty. Conti, naabangan po natin yung magiging statement na ilalabas ng gobyerno ni PBBM. So baka mamaya, baka magkakaroon ng press briefing ito pong si Atty. Claire mga kababayan about po dito sa issue pong ito. So abangan po natin mga kababayan kung ano po yung magiging komento dito ng PCO mga kababayan. Ano po, pero sa ngayon, ito lang muna yung nakita po natin. Maliwanag naman na sinasabi dito ni Atty. Conti na gobyerno natin ang makakapagsalita niyan at dapat yung arrest warrant talaga confidential.